Marahil ay marami na ang nakakaalam sa inyo sa nangyayari ngayon kay Doc Willie Ong. At siya ay mayroong cancer. Sa isang taong healthy, doktor, hindi mo aakalain na meron siyang ganito. Well, that's life. That's how unpredictable life is. Hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari pa sa atin sa bukas. Meron lang ako nabasang comment ni Doc Willie Ong mismo sa kanyang sariling post. Bakit ang mabait, honest at maawain ay mabilis mamatay, pero ang mga korap mahaba ang buhay at malusog? Haha, bakit kaya? Pero naglagay siya ng joke sa unahan. Hindi ko alam kung ito ay joke o meron talagang hugot si Doc Willie Ong dito. Pero ito ay umani ng samot-saring reaksyon at comments. At isa na nga dito ay ang sinabi niya na dapat sa isang korap na lang napunta ang ganyang klaseng sakit. Tignan natin ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. Lahat ng ito ay nakita ko sa mga karawan ng aking walang kabuluhan. May matuwid na namamatay sa kanyang katuwiran at may masama na humahaba ang buhay sa kanyang masamang gawa. Meron talagang mga bagay sa ating buhay na hindi natin lubos akalain na mangyayari sa atin. May mga tao na kung ang tingin niya ay siya ay lumalakad ng matuwid sa mundong ito at nangyari ang mga ganyang klase na hindi inaasahan, ay madalas nasasabi ang ganitong bagay. Bakit ako? Bakit hindi na lang yung ibang tao na masasama? Bakit ako pa yung tumutulong sa kapwa ko Pilipino? Bakit ako pa na gumagawa ng mabuti? Samantalang marami dyan mamamatay tao, magnanakaw at kung ano-ano pang kabulastogan na ginagawa sa buhay. At biglang iisipin na parabang napaka-unfair ng buhay dito sa mundo. Kung sino pa yung gumagawa ng matino, siya pa yung maagang mamamatay. Pero kung sino pa yung puro kalokohan lang ang ginagawa sa buhay, siya pa yung humahaba ang buhay. Because to every purpose, there is a time and judgment. Therefore, the misery of man is great upon him. Merong tamang panahon at tamang paghahatol sa bawat pangyayari sa ating buhay. For he knoweth not that which shall be, for who can tell him when it shall be? Yan ang katotohanan. Kahit sino sa atin, masama man o mabuti, hindi mo naman talaga malalaman kung kailan, saan, at kung papaano ang mga bagay na hindi natin inaasahan ay mangyayari sa atin. Because sentence against an evil work is not executed speedily. Therefore, the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Merong mga kasabihan, kaya matagal na mamatay daw ang tao dahil siya ay masamang damo. Yan tuloy, maraming nagpapakasama ngayon para daw humaba ang kanilang buhay. Though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before Him. Bakit nga ba mahaba ang buhay ng mga gumagawa ng masama? Mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi natin dapat silipin o kainggitan ang mga ganitong klaseng tao. Kundi, mas dapat nating silang unawain at kaawaan. Dahil kung bakit sila ay nananatiling buhay pa rin hanggang ngayon, ayan yung pag-asang binibigay ng ating Diyos na isang araw ay sila ay kumilala sa ating Panginoong Hesukristo para makamtan ang kaligtasan. Dahil kung alam naman natin sa ating sarili na tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo upang iligtas tayo, wala tayong dapat ipangamba. It is well for us because we are saved. Paano yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? But it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow, because he feareth not before God. Alam niyo po ang reality, mga kapatid. Halimbawa ang isang tao, ang inabot lang ng kanyang edad ay 30 years old. Pero siya ay kumilala at tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas. Alam natin na makakapiling niya na ang Panginoong Hesukristo at magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Sa kabilang banda, merong isang masamang tao at hindi talaga kumilala at tumanggap sa Panginoong Hesukristo. At inabot siya, sabihin na natin na 100 years old. Alam nyo, nakakalungkot. Sa haba ng binuhay niya dito sa mundong ito, ay matatapos din yan. At ang kasunod niyan ay walang hanggang kaparusahan, walang hanggang paghirap, walang hanggang pagtangis. Ngayon natin sabihin kung unfair ba talaga ang Diyos sa ganyang klaseng sitwasyon. Kaya tayong mga mananampalataya, hindi natin dapat kinukumpara ang ating pamumuhay sa kanila. At hindi rin maganda na ating sasabihin na sana sa iba na lang napunta ang sakit na ito. Dahil ako ay mas marami pang magagawa kaysa sa mga lukulukong tao. Dahil tatandaan natin, mga kapatid, mapalad tayo na nakaranas ng kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. Paano na lang yung mga ganyang klaseng tao na hindi pa nakakakilala
at sila ay abutan ng kanilang takdang araw. Mas masalimut ang kanilang sasapitin kesa sa nangyayari sa mga mananampalataya dito sa lupa. Kaya ito ang pakatandaan natin mga kapatid. Ang pinaka-importante muna sa lahat ay ang kaligtasan dahil yan ang pinunta ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Mga kapatid ko, dapat yan ang ginagawa natin sa buhay. That's the whole duty of man, to keep commandments of God and to fear God. Dahil isang araw, lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito ay magkakaroon ng kasagutan. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Kaya hindi na natin dapat pagkumparahin pa kung bakit mas humahaba ang buhay nila, mas umiiksi ang buhay ng mga mananampalataya o ng mga mabubuting tao. Dahil in the first place, alam naman natin lahat tayo ay makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya sa biyaya lang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay tayo ay naligtas at tinubos sa ating mga kasalanan. At pag naranasan mo na ang kaligtasan, ito ang dapat mong ginagawa. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Lahat ng ating katawang lupa, isang araw, pupunta yan sa libingan. Kahit na ano pa ang estado mo sa buhay. Kaya kung ano ang meron ka, ay papag-igihin mo. Kung ano ang ibinigay sa'yo ng Diyos, kung anong talento, kung anong karunungan ang ibinigay sa'yo ng Diyos, ay gamitin mo sa kanyang ikapupuri. Dahil pag tayo ay nasa libingan na, ay hindi na natin magagamit kahit isa sa ating mga talento, karunungan. Kaya't habang nandito pa lang sa lupa, ay ginagamit na ang mga bagay na yan. Dahil pag dumating na ang ating takdang araw, wala na, tapos na tayo dito sa lupa. Kaya't kung ano lang ang ibinigay sa atin ng Diyos, panahon, oras, kalakasan, karunungan, ay gamitin natin sa maayos dahil isang araw ay matatapos din tayo dito sa lupa. At pag nagawa na natin ang purpose natin sa mundong ito, ay hayaan na natin ng Diyos kung ano ang plano niya sa ating buhay. Nawa naging malinaw po sa atin ang lahat. Maraming salamat po and God bless you all.